Okay. So, ito na nga, di ba nagkaroon ng pag-resign si Mig Zubiri at naka-ready na nga na nanumpa si Chis Escudero. Lahat talaga planado. Lahat planado ito. At ito ay based on sa statement na ni Mig Zubiri ay talagang mayroon daw malakas na power o mataas. Mas, hindi naman tayo, talaga sino pa ba ang mataas sa Senate President? So, hindi man niya sabihin diretso, pero ang nasa likod lahat ng pag-reshuffle, pagtanggal sa kanya, not actually reshuffle, pag-resign niya at pag vote out sa kanya as a Senate President ay impluensya ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas. Ano? Okay, mamaya natin i-confirm yung mga nagko-comment. Hindi ko alam kasi nasa gitna ako ng karagatan. So, hindi ko pa alam ang mga pinagtatanong mo ngayon. Ito, mga kababayan, lahat yan si Lisa. Ito yung pinakamalungkot na moment. Lahat yan si Marcos Jr. ang may kagagawan nung pag-vote out o pag-sipa o pagtanggal kay Mig Zubiri. Actually, bigla ako naawa sa kanya. In fairness sa kanya, nung third hearing, di ba nag-statement siya dun sa PIDEA Leaks na siya ay nagagalit sa kanya yung both DDS at ang Malacanang at ang mga BBM supporters. So may pressure sa kanya. Alam mo, eto lang ang point ko. Dito natin makikita na even ang mga senators natin ay nasisindak sa presidente at kay Liza Tanas. Kung mismo si Zubiri ay may takot ni hindi nga niya mapangalanan kung sino yung highest personalities o pinakamataas o pinaka-powerful. Sino pa ba pinaka-powerful sa Pilipinas? Kundi yung mga bangag. So yan yung sad moment ng Pilipinas. At ang pinaka-sad moment, ito naman palang si Senator Bato at si Senator Bongo, lahat ng PDP laban na pambato, okay, ay bumoto sa kanya para matanggal siya. Yun yung pagtatraidor din, ano? Pagtatraidor sa kay Mig Zubiri, dahil sabi ni Mig Zubiri, ang reason yata na kung tama yung pagkaalala ko sa kanyang sinabi, na yung reason kung bakit pinagkaisahan siya or may puwersang magtanggal sa kanya dahil dito sa PIDEA Leaks na to at pagbayag niya na magkaroon ng hearing at dun sa charter change nga nung January pa to. Although may vlog tayo dyan kasi ayaw nga niya yung charter change, di ba? Dahil ito nga ay initiated again ng Malacanang at nitong ni Tambaloslos. Balikan natin nung January of 2023. 2023, not this year. Nung time na in-expose natin si Michael Ma na business partner ng bangag na gobyernong ito, nila, nag-meeting o miniting ni Bangag Jr. We'll see kung nandito yung andito yung picture. Tignan natin kung nandito pa yung picture para nyo, maalala ninyo. Yung legislative, here, nandito. Remember that, mga palangga. That was 2023, no? Tumatawag si, Baby Dal. Sagutin mo muna. So that was 2023. President Ferdinand Marcos Jr. met House Speaker Ferdinand Romualdez Marcos on Miguel Zubiri, March 27 to catch up on the administration legislative agenda and plans for 2023. Alam mo, yan yung time na yan, nung putok na putok o in-expose ko ang business partner ni Lisa at ni Marcos Jr. na si Michael Man na smuggler. So, miniting niya si Zubiri at saka si Tambaloslos. Ang sa akin naman, no, Senator Migs, naawa ako sa'yo na even si Senator Bongo, I don't know kung ano yung relationship ninyo, but particularly kay Senator Bato, ay binoto ka para matanggal ka sa iyong presidency sa Senate.
Total sabi mo naninindigan ka, eh, manindigan ka sa tama kaya nag-press con ka, eh. Bakit hindi mo sabihin sa taong bayan kung paano ka pinigilan ni Marcos Jr. na hindi magkaroon ng Senate hearing sa smuggling na kinasasangkutan ng asawa niya ni Martin Araneta ng pamilyang Bangag. Once and for all, para lalo kang mahalin ng taong bayan. Ano bang kinatatakot mo sa isang bangag? Alam mo kasi ang nakikita ko sa inyo, I'm sorry, pero lahat kayo walang balls. Takot kayo lahat. I wish pwede kong bigyan ng bonggang-bonggang diin right now. I just so happy nasa public ako. Takot kayo. Kung takot ang dating Senate President, kung si Senator Bato ay nag-traitor sa'yo dahil natakot kay Liza, okay, itong mga senador na sumusuporta kay Pangulong Duterte, si Senator Bongo, ay sila Padilla, sila Tolentino, kung sino pa man, ay nagpakita ng kaduwagan. Even though nag-speak out ka, Senate President or Mig Zubiri, nag-speak out ka na mayroong mas powerful forces na nagpatanggal sa'yo. I think hindi yan katapangan. Kasi if you are really brave enough to speak up, to speak out, to tell the whole world kung sino, i-point mo, i-ano mo na. Sabihin mo na yung pangalan, sabihin mo yung, wag na yung buwakan ng ina, ako na lang yung buwakan ng inang mga adik sa Malacanang. Yung mga jutang ginimes na mga smuggler at kidnapper, sila ang dahilan kung bakit ako tinanggal sa presidency, kasi dahil dito sa pinayagan ko si Bato na mag-initiate o mag-open ng hearing sa PIDEA leaks. Yan yung matapang. Kung si Zubiri ay takot na mapangalanan, definitely takot siya. Kaya definitely lahat takot. Kasi kung ang tunay na matapang, alam mo kung sinong nagtitext sa'yo, alam mo kung sinong forces, sinong mga kapangyarihan, sino pa ba makapangyarihan sa Senate President? Di ba mga bangag? So, nakakaawa, pero nakakaawa yung pressure, gano'n. Kasi ako, Jotang Jenina, I don't buy that pressure. Diba? Independent nga kayo, diba? Kaya nga may 3 branches of government. Bakit kayo nagpapasindak sa tangang ina talaga eh. Gigigil na naman ako, magang-maga. Wala na ba ibang lapang doon? Okay, anyway, mga palangga. So ngayon, ito, mga kababayan. What a nice weather, ha? What a nice weather. Pero teka muna. Sino-sino yung mga nag-vote out sa kanya? Okay, tignan natin. Although yung committee pala ni Bato, na sa Pulboronic, siya pa rin ang handle, pero tignan natin. Okay, ayun, ang bumoto para matsugi si Zubiri o magka-rhyme yun, matsugi si Zubiri, si Escudero, Estrada, Revilla, 2 Cayetanong magkapatid na sobrang ano pinagsasabi sa mga Marcos na yan. Si Po, si Lagarda, Cynthia Villar, si Amy Marcos, Tolentino, Tulfo, Lapid, and Go. Ang kasama nga si Bato dyan. Kung may nakalimutan ako, idagdag nyo lang. So, walang kwenta yung ating walang kwenta na ang gobyerno natin. Kaya dapat i-abolish na silang lahat. Imagine mo si President ginigipit, ginagamitan ng pagigipit ng Malacanang. Hindi niya may pagtanggol yung sarili niya. Hindi niya mapangalanan na isang Adictus Benedictus Bangag ang sa kanya, nagpatanggal dahil nga tinanggal sa pwesto dahil pinapayagan niyang ma-expose o pinapayagan niyang mag-hearing yung tungkol sa PIDEA leaks dahil gustong malaman ng taong bayan na si Marcos Jr. noong March 11 ay talagang dapat i-re-rate na. So, saan kayo pupulutin mga kababayan?
Okay? Saan pupulutin ng Pilipino? Baka scripted lang yung, ano daw? I mean, binabagag at katang-isip lang kayo ni BBM. So, sabi mga kababayan, sa kayo pupulutin, duwag silang lahat. Tayo lang lumalaban sa mga jutang genimis na ito. Sabi nga ni Zubiri, okay, sabi dito na parang na double dead daw siya, dumbfounded daw siya, devastated siya nung nalaman niya na si Bato ay binote out siya. I don't know, pero politics is really super duper dirty. At kaya mo ibenta ang kaluluwa mo, ang kipay mo sa ngalan ng nila, ang mga naptalin balls nila sa ngalan ng power at money. So this government is not for the truth, it's not for the Filipino, it's for power and money. Kung sila ay nakikita mo harap-harapan, wala silang pakialam. Imagine nyo, nagpapakahirap kayo mga taxpayers, nakababayad. Ang Malacanang, nagpa-party lang sila. Kung gusto nilang sumingot ng pulburon every night, sumisingot sila. Kung gusto nilang mag-trip, tatanggalin ka sa presidency, sa Senate o sa mga committee chairmanship mo sa Senate o kung sa congressman, tatanggalin ka nila. So, they're not there for the Filipino people. Nandyan sila para pag mag-trip at maging makapangyarihan, para gamitin ang kapangyarihan niyan para ubusin ang inyong dugo. Imagine nyo, yung si Kumar, yung James Kumar, nagdrama-drama, nagsorry pa si Senator Bato, nagdrama-drama si Kumar na nasa hospital, tapos upon checking, yung kanyang robe, hospital robe, it's not from hospital, it's from the hotel robe. Nagdrama-drama na kunyari, saan ka nakakakita ng nagkaroon ng heart attack, tapos nakakapag-emote pa ng ganon. Yan ay pag-iinsulto at pagmamaliit sa utak ng taong bayan o sa kaisipan ng taong bayan. Pero, huwag kayong magwawalan ng pag-asa. Even though minsan nakakapanglumo, sabi ko nga, ito ay ginagamit lang ng Diyos na makapangyarihan sa lahat para makita ninyo at makapag-isip kayong lahat. Humarap kayo sa salamin, kausapin niyo mga sarili ninyo, kausapin niyo yung Diyos, kung may pinaniwalaan kayong Diyos, kung tama pa ba ang landas na tinatahak ninyo sa Pilipinas. Hindi naman, yung mga nagtatanong, anong gagawin natin nakulong si Moraz? Hindi naman siya makukulong dyan forever. Okay? Huwag kayong nagpapaniwala sa mga vlogger na mga basura. Yan o, yung akala mo kakampi para sa bayan, pero mga basura. Mataas, in high spirit, si Agent Morales. And we will win this fight. Hindi mananaig ang mga bangag kung hindi nyo sila hahayaan. The power is in your hands, sabi nga. Ngayon, kung magpapaniwala lang kayo sa mga basura, talo kayo. Know what I mean? Si Junggoy, si Jingay, nakita niyo naman bully talaga. So, ayan, bully. Sabi ko nga, ang intention niya dyan para i-cite in contempt talaga si Morales. Pinag-usapan na nila yun. Nila ahas. Nakita ninyo nung pag-change ng presidency? Kakain na ba sila? Papuntahin mo na dito. Junakis. Alam mo, doon makikita ang issue PDS. Puro PDS. Nasagot na ngayon at saka ayaw nilang, well, I believe
minanipula ng PIDEA yung PDS na yon, yung personal data sheet na yon. Sabi ko nga, at yun ay irrelevant. Again, irrelevant. The purpose of that PDS, kasi wala na silang makita na pwedeng i-cite in contempt si Morales. Kaya gumawa si Jinggoy o Jingay ng fabricated o mga yung Xerox copy na sinasabi niya. Ayaw nilang ilabas yung original kasi yung mga PDS na yan, personal data sheet na yan since 2000, kailan yun? 2003? 2003 pa ba yun? Kung tama yung memory ko. Hindi mo lahat matatandaan din talaga kung ano yung mga sinulat mo doon sa personal data sheet mo. But again, sabi nga ni Attorney Badong, hindi niya ilalagay na no doon sa question na kung na-charge pa siya o may kaso siya kasi meron and acquitted siya or dismissed siya. So yun ay gawa-gawa ni Jingay. Ikaw, Jingay, nagkamali pala ako dun sa kanyang boylet. Hindi daw from LA, taga San Francisco. Wala naman akong pakialam kahit tumuwad si Jinggoy eh. Kahit magpasok siya ng pototoy ng kabayo sa niya eh. Sa niya iba papasok. Sa wetbox niya. I really don't care. Personal yan. Pero, inataka niya ng personal si Agent Morales, edi sasabihin na natin yung mga sinabi sa atin ng mga taga San Juan na nung nakulong siya, dalawang artista daw ang na boylet ang bumibisita sa kanya. At meron pa nga pangalanan ko ba? At meron pa siyang okay, sige, ganito natin bigyan natin dito. Kami message na sa akin. Meron pa siyang gustong tsorbahin, nag-hank na hank, gwapong-gwapo, ang pangalan Wendell. Pero Jinggoy, hindi ka daw pinansin dahil hindi siya pumapatol sa katulad mong na sa Ilonggo, patakal. Ano ba yun yung majobang? Patakal. Basta, hindi ko maisip yung Ilonggo word, pero anyway. Yun, si Jinggoy. Doon naman sila papuntahin. Doon. Yung Japo mo, doon. Doon na lang sila. Oy, pag magsalita, doon kayo. Dali mo yung Junakis mo doon. Doon kayo, lumayo kayo ng landas. Oo nga, kasi nagdadadaktak ako. Dali mo yung Junakis mo doon. Ako, breakfast time na kasi mga palangga. Butakal pala, sabi ni Violeta Dalamon. Butakal. Ang patakal sa Ilonggo, yung pakangkang. Patakal. Magjijinga yan dito eh. Bang pogi-pogi ni Palangga. Ganda ng outfit today. Anyway, si Sky Girl patakal. Butakay sa Bisaya. Okay, mga kababayan. Hi, Jiminishi. Okay, sabi ko nga, alam mo, wala naman din talaga tayong pakialam kung ano yung preference ng tao. Ako, pokling din ako eh. Pero yung magmamalinis ka, Jinggoy, yung PDS ni Morales, sinasabi mo, dishonesty, pero gawa-gawa mo, humarap ka sa salamin ng mga butakal at tanungin mo ang sarili mo kung paano kang tumuwad-tuwad. At hindi bagay sa yung tumuwad actually. Mambuisit na nga lang tayo. Diba? Iyo, kadiri, no? Najijiyak na. Dali mo na yun doon. Gerald. Basta Gerald at saka bakit si Cheese Darna? Si Cheese Darna din yan. Di ba nagpakilay nga? So mga palagaw, huwag kayong malungkot. Part lamang ito ng ating pagsubok. But again, sabi ko nga, mas lahat tayong malakas. Ito si Jinggoy, ang kapal na mukha, no? Alam mo, hindi sa'yo bagay maging pokla. Bagay sa'yo sa dun sa Lamawan. Wala na naman tayong problema. Kasi ako, sabi ko nga, marami ako mga
mga kamag-anak na jokeling eh. Walang masama doon. Ang problema kasi mga palangga, na akala mo siya yung pinakamalinis na nilalang sa buong mundo at yung PDS na yung ginamit niya para makontempt sa Morales, pero siya, binibili niya ng Bentley ayon sa ating source. Ayon sa ating source, galing sa Kabanambayan at pag pumupunta sa San Francisco, kasino siya ng kasino gamit ang pera ng bayan. Alam nyo, yan lang ang nilalatag sa inyo. Ganitong klaseng mga senador, mga kongresista. Kaya kawawa talaga kayo sa Pilipinas. Magiging forever kayong OFW. Nauuwi na lang kayo sa makakauwi na kayo sa Pilipinas kapag hindi nyo na kayang magtrabaho. See the years na nasayang dahil ang pera ninyo, ang taxpayers' money ay binibili lamang ng Bentley, ng mga Hermes doon sa Paris. Ngayon, tignan mo ang bagong Senate President. Diba, si Kilay, ilan kaya ang mga Hermes na naman nabibilhin gamit ang pera ng Kabanambayan? Magtataka kayo habang nagsi-Senate hearing, ready si Bato-Bato, si Puso Bato-Bato na nandoon nakasumpa. So, ito ay well orchestrated ba na ano talagang planado ito. Kaya kaluoy kayo. Kawawa talaga kayo. Si Jingay. Masama maging bading. Ako, bakli nga din ako. Yung anak ko nga bading. Lahat kami magpamilya bading. Yeah. Lahat kami bakling. Wala namang problema. Kaso si Jinggoy, hindi bagay sa kanyang iyo. Imaginein mo, kadiri umagang-umaga kumakain pa naman ako. Imagine mo isang butakal tumutuwad-tuwad kay Gerard. Kadiri, sino ba yung Gerard na yun? I'm not sure kung Gerard or Gerald. Gerard or Gerald. Yeah, si Jinggoy ay convicted. Kadiri pinag-usapan natin. Pero again, we will fight. Wala daw alam si Gerald. May Gerald pala dito. Sabi ni Gerald, wala daw siyang alam. Is it Gerald Napoles? Okay lang yan palangga na ganyan yung maramdaman natin lahat na nagalit. Pero again, papunta na tayo doon. Abangan nyo yung mga susunod na expose at mga darin. Doon sa mga nangungulit-ngulit at yung mga ang tawag doon, may mga nagme-message sa akin. Just wait and see. Okay? Wait and see. Huwag kayong panghinaan.